saluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa at mga intensyon ninyong lahat at ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Huwag po natin kalimutang ipagdasal. Number 1, ang kapayapaan. Lalo na po sa nangyayaring tensyon dyan sa West Philippine Sea. Atin pong hilingin sa Diyos na nawa manaig ang kapayapaan at huwag lumaganap ang kaguluhan upang tayong lahat ay mabuhay ng mapayapa. Atin din pong ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga humihingi ng ating panalangin, ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa at pananampalataya. Kasabay ng ating panalangin para sa mga namayapa, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na, at ganun din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Miss Grace Gonzales. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala, lalo na sa maraming beses na hindi natin naging priority ang Diyos sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol,
Pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mga mahihirap. Nakikipagtalik ang mga mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw, anupat nalalapastangan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal, sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay magiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw ng mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro, sintigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati mga matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungkod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, kahit kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Kaya ngayoy dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko sa aki ihahain, at handog ng pasasalamat pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. We welcome each one of you, especially our pilgrims and devotees here at the National Shrine of St. Padre Pio, who would like to join the celebration of the Mass this morning. Welcome po, o sa ngalan po, in the name of brother priests na naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, kayo po ay malugod naming wini-welcome. Kasama na rin ng araw-araw nating maninimba and devotees dito na malapit sa area ng Pambansang Dambana. Sino ang inyong priority sa buhay? Sino ang kauna-unahan sa inyong buhay? Ang iba, pamilya. Napakaganda po niyan. No? Ang iba, boyfriend o girlfriend. Ang iba, career. Sinasakripisyo ang ibang bagay na mahahalaga sa kanya to climb the ladder of corporate world. Ang iba naman, ang priority ay pag-aaral para makatapos ng career na siyang mag-aahon o makatapos ng pag-aaral upang maiahon ang kanyang pamilya sa kanilang kahirapan, no? Ang iba naman ay popularity or yung kasikatan ang inuuna, lalo na yung mga gustong mag-artista, no? So, sa tuwing magiging priority natin ang mga ganitong bagay, or kapag ka may priority tayo, na isasakripisyo natin yung ibang mahahalaga din sa ating buhay, at ang priority natin ang siyang inuuna. Sa mabuting balita ngayong umagang ito, minumungkahi ng ating pagbasa na gawin ang Diyos na priority sa ating buhay. Huwag siyang gawing pangalawa lamang. At napakahalaga po nitong mungkahi na ito o imbitasyon na ito para sa ating lahat. Kasi kapag ginawa nating priority ang Diyos sa buhay, yung mali ay nagiging tama sa buhay natin. Kapag ginawa nating priority ang Diyos sa buhay natin, yung magulo nating buhay, yung disorganized nating buhay, ay nagiging orderly. Yung magulo nating buhay ay nagiging payapa. Kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay,
yung mga bagay na liko-liko sa atin ay nagiging tuwid. At higit sa lahat, kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, nakalalayo tayo sa kasalanan na siyang ugat ng lahat ng sakit, hirap, at kung ano-ano pa na pangit sa ating buhay. Sa unang pagbasa, narinig natin na binalaan ng Diyos ang kanyang bayang pinili. Bakit niya binabalaan? Dahil sila'y nalulung na sa kasalanan. Sapagkat naging iba ang priority nila sa buhay. Nakalimot sa Diyos. Anong nangyari sa kanila? Ang ama ng tahanan ng bababae, nakikiapid sa hindi niya asawa, nandaraya ang iba, nananamantala ang iba, at iba-iba pang mabibigat na kasalanan dahil sa dahilang hindi nila priority ang Diyos. Nakalimot sa ano ba ang mas mahalaga? Dahilan upang malulong at magumon sa kasalanang hindi lamang pumapatay ng kanilang pagkatao, kundi pumapatay ng kanilang kaluluwa. Ganyan ang nangyayari kapag hindi natin priority ang Diyos. When we make God as our second choice, nawawala tayo sa tamang landas. Nawawala tayo sa tamang order ng buhay natin. Kaya nga ngayong umaga, yan ang ipinapaalala sa atin ng ating mabuting balita at dyan tayo inaanyayahan. This morning, our gospel invites us to make God our priority, to make God our number one in life. Upang huwag tayong maligaw, upang huwag tayong malulong sa kasalanan na siyang nagpapagulo at nagpapasama sa ating buhay. When we make God our priority, hindi lamang yung tama o yung mali ay nagiging tama, hindi lamang yung liko ay nagiging tuwid, hindi lamang yung masama ay nagiging mabuti, kapag ka ang Diyos ay priority sa ating buhay, nasisigurado natin na yung ating kaluluwa na napakahalaga kasama ng ating katawan ay nasa mabuti at payapa. Nasisiguro natin ang ating kaligtasan na siya namang dahilan kung bakit pinagsisikapan nating sumimba, kung bakit natin pinagsisikapang sumunod sa utos ng Diyos. Tatandaan natin at huwag natin kakalimutan ang utos ng Diyos. Ano ang sabi niya? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna natin ang Diyos, yung lahat ng mga inaalala natin at ipinaprioritize natin ay magiging maayos. Yung lahat ng mga concerns and worries natin ay nagiging akma sa panahon at sa pagkakataong gusto ng Diyos. Pero kapag hindi natin pinarioritize ang Diyos, nagkakabuhol-buhol ang ating buhay. Kaya ngayong umagang ito, yan ang imbitasyon sa atin na hindi natin dapat kaligtaan. Make God our priority in life.
at lahat ng bagay sa buhay natin ay magiging tama at ang pinakamahalaga, maliligtas ang ating kaluluwa sa mali at kasalanang nagpapalugmok sa atin sa mundong ito na nababalot ng kaguluhan at kasalanan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinaghindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas, ay ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaulandang parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa'yo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Sa darating na August 31, ay magkakaroon ng kumpilang pangparokya dito sa pambansang dambana. Para po sa may mga edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at iba pa na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularin lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.